Please excuse my voice today as it's not in the best condition. Pasensya na po, ang boses ngayon ni Pastor ay hindi maayos. However, it's a great joy for me to be here and share God's word with you. Ako po ay nagagalak na naririto tayo ngayon at maipabahagi ang salita ng Panginoon. Yeah, amen. I hope you can bear with me and focus on the message despite my voice. Kahit na po ganito ang boses ni Pastor, sana makinig tayo, mag-focus tayo sa word ni God. Amen. God bless the SF and Joyful family worshiping here today. Pagpalain po ang lahat na naririto, SF Church and Joyful Church. Amen. Amen, amen, amen. Right. Especially today, that we have the medical mission team from Joyful Church who are like family to me. Naririto po ngayon yung medical mission team ng Joyful Church na parang pamilya na kay Pastor SJ. Yeah, let's give a big round of applause to the Joyful Church team. Palakpakan po natin ang Joyful team from South Korea. Amen. And also let's give a clap of praise to God, who connected us as the body of the receive the worship. Amen. I-praise po natin ang Panginoon. Throughout February, I am preaching on the series, The Church Upon the Rock. Itong February po, yung series na pinag-aaralan natin, pinipreach ni Pastor, ay ang Simbahan sa Ibabaw ng Bato. Yeah, let us read our main scripture, Matthew the 16:18. Basahin po natin. Yeah, I'm gonna read in English first, and Rachel will read Tagalog. Okay, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi mananaig sa kanya. Amen. Do you remember the title of last week's sermon? Naalala niyo po yung sermon last week, yung title? Oh, it's great. Who? Alexa. Okay, thank you. Last week we talked about the church upon the rock, the declaration. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan po natin yung simbahan sa ibabaw ng bato, ang deklarasyon. Yeah, the church Jesus mentioned is not a building, but ecclesia. Yung tinutukoy pong church ng Panginoong Jesus, hindi po ito yung building, kundi ang iglesia. Okay, this is a question time. I have a question for you. May tanong po si Pastor sa atin. Okay, what does ecclesia mean? Yeah, correct. Okay. Yes, that's right. It means the gathering of people called by God. Ang ibig sabihin po ng iglesia ay ang pinagsama-sama o tinipon ng mga tao na tinawag ng Panginoon. Yeah, here is a summary of the past 2 weeks. Narito po yung buod nung 2 linggo na sermon ni Pastor. Yeah, God declares His will through our confession. Dinideklara po ng Panginoon ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating confession, yung sinasabi natin. He trains us through His word and prayer to become worshipers in our daily lives. Sinasanay po tayo ng Panginoon sa kanyang salita at sa pananampalataya para po tayo ay maging mga worshipers sa ating pang-araw-araw na buhay. And when each of us stands as a church, what God wants is for us to unity and become one body. At kung tayo po ay sama-sama na tatayo bilang isang simbahan, ang gusto po ng Panginoon ay tayo ay magkaroon ng unity o mag-unite tayo at maging isang katawan. One of God's natures is unity. Ang isang katangian po ng Diyos ay unity. God is almighty. He can do everything by Himself. Napaka makapangyarihan po ng Panginoon. Kaya niyang gawin ang kahit na anong bagay sa pamamagitan ng sarili lamang niya. However, God walks in unity as the Father and the Son and the Holy Spirit. Kaya lamang po ang Diyos ay kumikilos na may unity. Kasama dyan sa pagkilos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Because God delights in unity, He created human beings
according to His image. Dahil ang Diyos ay natutuwa sa pagkakaisa, sa unity, nilikha niya po ang tao sa kaniyang wangis. But God did not give everything to one person. Pero hindi niya po binigay ang lahat sa isang tao lamang. He gave each of us different personalities and different talents and different visions. Binigay po niya sa bawat isa sa atin ay ang pagkakaiba. Magkakaiba tayo ng personalidad, magkakaiba tayo ng mga talento, at magkakaiba din tayo ng mga vision o yung pagtawag sa atin ng Panginoon. This doesn't mean some are the better or others are worse. Hindi po ibig sabihin nito ay may mas nakakalamang sa atin, meron namang hindi. It is God's will to create diversity. Ito po ang kalooban ng Diyos na lumikha siya ng magkakaiba tayo. Just as God is united, He wants us to be united in our diversity. Katulad po ng unity, yung united, ang Father, Son, Holy Spirit, ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo ay magkaisa sa ating pagkakaiba. John 17:21 says that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Sabi po sa John 17:21, dalangin ko pong silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y nasa iyo. Maging isa nawa sila sa atin upang maniwala ang mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. God had the same heart when He built the church with Jesus as the head. Ganito rin po ang puso ng Panginoon nang itayo niya po ang simbahan at ang Panginoong Jesus ang ulo, ang head ng simbahan. Romans 12:5 says, "So in Christ we, though many, from one body, and each member belongs to all the others." Gayun din naman, kahit tayo'y marami, tayo'y iisang katawan kay Kristo at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. In our physical body, every part is connected to the head. The roles are assigned according to the head decisions. Sa physical pong katawan natin, yung bawat parte ng ating katawan ay konektado sa ulo. At meron pong gampanin na ibinibigay sa bawat parte ng katawan. At ang ulo po, ang mind natin, ang nagdidesisyon nito. And the blood, which makes us about 70% of our body, to circulate and provides nutrients so that every part can keep functioning. At ang katawan po natin, yung dugo po sa katawan natin, ito po ay nasa 70%, yung dugo natin sa katawan. Ito po ay umiikot sa buong katawan at ito ay nagbibigay ng nutrients para po yung bawat parte ng ating katawan ay makakilos. It is the same with us. Ganon din po sa atin bilang church. God called you with your unique talents to be the church. Tinawag po tayo, tinawag kayo ng Panginoon at binigyan kayo ng mga unique special talents at tinawag tayong church. He connected us as a members following Jesus' word. Kinonekta niya po tayong lahat bilang mga miyembro at tayo ay sumusunod sa salita ni Jesus. The blood of Jesus supplies us with the new strength to live as a church, not only on Sundays, but every day. At ang dugo po ng Panginoong Jesus ang nagbibigay ng kalakasan sa atin para tayo ay mamuhay bilang isang simbahan. Hindi lamang po tuwing linggo, kundi araw-araw. However, 10 years ago, I didn't know this identity. Kaya lang po, hindi po alam ng ating pastor ang kanyang identity na ganito noong 10 taon ang nakakaraan. Now, I have an older brother. Meron po siyang kapatid na mas matanda sa kanya. Since he was young, he was perfect at everything. Yung kapatid po niya, bata pa yon, talagang perfect na sa lahat ng bagay. He was always number one. Number 1 siya sa lahat. He was handsome and played instruments well and was great at sports. Siya po ay napakagwapo, tas magaling siyang tumugtog ng mga instrumento at siya po ay magaling sa sports. He entered the Seoul National University, the best in Korea, at the top of his class, and even finished his studies in the U.S. early.
Yung kapatid po ni Pastor, siya ay nakapasok siya sa Seoul National University. Ito po yung pinakamagaling na university sa Korea. At doon po natapos siya bilang talagang top sa kanyang klase. At nung pumunta naman siya ng US, nag-aral din siya doon at naging mabilis yung kanyang pag-aaral sa US. Yeah, he is a very smart, Napakatalinong tao po niya. but I was different. Pero iba po ang ating pastor. My grades were not good. Hindi po maganda yung kanyang grades. My curly hair was always my complex. Yung kanyang kulot na buhok po ang kanyang insecurity. I often gave up before finishing anything. Minsan po kapag nagsisimula siya, nag-give up siya bago matapos niyang gawin yung bagay na yon. Yeah, I studied theology and became a pastor, but I felt my talent didn't fit the role of the traditional Korean pastor. Nag-aral po siya ng theology at siya'y naging isang pastor, pero pakiramdam niya yung kanyang talento ay hindi sapat para magampanan niya yung tungkulin ng isang traditional na Korean pastor. Eventually, I fell into deep depression and had to stop my ministry. Kalaunan po siya'y sobrang nalungkot at dumating sa punto na tumigil na siya sa kanyang ministry. That's when I ran away and found Joyful Church. Yun po yung pagkakataon na umalis siya dun sa kanyang church, lumayo siya at natagpuan niya po ang Joyful Church. Yeah, during every worship service, I could do nothing but lie, prostrate and cry. Doon po sa church na yon, wala siyang magawa kundi umiyak at dumapa at umiyak sa church. After months of crying, God began to awaken my identity. Pagkatapos po ng mga buwan na pag-iyak, ginising po ang kanyang identity ng Panginoon. He showed me that being different from my brother didn't mean I was wrong. It just meant I was different. Ipinakita po sa kanya na yung kanyang pagkakaiba sa kanyang kapatid ay hindi ibig sabihin nito na mali siya. Ang ibig lamang sabihin nito ay iba siya. Yeah, God helped me see my weaknesses in a new way. Ipinakita po sa kanya ng Panginoon yung kanyang mga kahinaan sa bagong pagtanaw nito. Yeah, He showed me my unique role in building the community and encouraging people. Ipinakita niya sa ating pastor, ng Panginoon sa ating pastor, yung kanyang gampanan, unique role niya sa pagtatayo ng komunidad at pag-encourage ng mga tao. Yeah, from then on, I stopped comparing myself and stood up as myself. Simula sa pagkakataon na yon, hindi na niya kinukumpara ang kanyang sarili kahit kanino. Siya ay nag-umpisang tumayo bilang siya. Yeah, worshiping in unity with humble people at Joyful Church was like heaven. Ang kanyang pag-worship sa kasama yung mga humble na mga tao sa Joyful Church para itong heaven para sa ating pastor. Yeah, during those 5 years, God clearly established the calling for me and my wife here. Sa loob ng 5 taon na yon, nakasama niya ang mag-worship sa Joyful Church, maliwanag na ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang calling at ganun din sa kanyang asawa na si Sister Hian. Yeah, after those 5 years, I was sent as a missionary to the Philippines here. Pagkatapos ng 5 taon, siya po ay pinadala dito sa Pilipinas bilang isang misyonero. The members of Joyful Church came to this church and installed the sound system and video system and light systems. Pumunta po yung mga miyembro ng Joyful Church dito nung nag-uumpisa tayo at sila po ang nag-install ng sound system, ng video, ng light dito sa ating church. Yeah, the worshipers came to teach instruments and the fathers came to grill samgyeopsal to feed the youth generation last year, right? Nung nakaraang taon po, yung worship team nila pumunta po dito para magturo ng mga instruments. Ganon din po yung mga tatay from Joyful Church. Pumunta sila dito. Sila yung nag-serve, nagluto ng samgyupsal para sa mga YP natin. And now the medical team is here. What a beautiful unity this is. Amen. Ngayon naman po, ang medical team ng Joyful Church ay naririto. Napakagandang unity po ito. Amen. Amen.
Amen. Amen. Joyful Church has a vision for the Middle East and Israel. Meron pong vision ang Joyful Church para sa Middle East at para po sa Israel. And those that seem unrelated to the Philippines, Ito po ba ay hindi walang koneksyon, hindi related sa Pilipinas? no. In the Middle East, there are many Filipinos living as OFWs, right? Hindi po. Kasi po sa Middle East, marami pong mga Filipino doon, mga OFWs po. Among them, some worship and pray on that land with the identity of the missionary. Yung iba po sa kanila, nagwo-worship po doon, nananalangin po sa lugar na yon sa Israel, na ang identity po nila ay mga misyonaryo sila. God is restoring worship in the nations through Filipinos, your people. Nire-restore po ng Panginoon ang worship sa iba't ibang lugar sa mundo sa pamamagitan ng mga Filipinos. Amen. Amen. God will plant the gospel in Israel through Filipinos. Magtatayo po, itatanim po ang gospel, ang salita ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng mga Filipinos. Amen. 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 Therefore, this SF Church will become a missionary base camp where worshipers are trained and raised to serve the nations. Amen. Amen. Kaya nga po, ito pong church natin dito sa SCF ay magiging missionary base camp. Ayan po. At dito po, magtitipon-tipon ang maraming mga worshipers. Sila po ay ite-train dito. Sila po ay mag-iensayo at sila po ay magsisilbi. Ipapadala sa iba't ibang nasyon. Amen. 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 SF Church cannot do much more alone. Ang ating church po ay hindi po natin kayang gawin to na mag-isa. We might still feel like a small church at the edge of the village. Pakiramdam natin ngayon parang maliit na church tayo na nasa dulo ng village. But God connects us with the churches across the nations and uses us as a channel of blessing. Pero kinukonek po tayo ng Panginoon sa mga churches sa iba't ibang bansa. At ginagamit niya po ang ating church bilang daluyan ng kanyang pagpapala. Amen. Amen. To the Joyful Church, God sent Nita from Cambodia. Sa pamamagitan po ng Joyful Church, si Nita po ay pinadala dito ng Panginoon galing ng Cambodia. And he has trained here as a worshiper. At siya po ay nagte-train dito bilang isang worshiper. And Hewan, who is only 15 years old, took her first step as a worshiper by leading worship for Amen. 45 Si minutes. Hemon. Yan, 15 years old lang po si Hemon. Dito po siya nag-take ng first step niya bilang worshiper. Nag-lead po siya ng worship for 45 minutes. Praise God. Through this unity, the vision of the SF worship team is being built. Sa pamamagitan po ng unity, yung pagkakaisa, ang vision po ng SCF Church ay tinatayo ng Panginoon. Yeah. The member of the body cannot do anything alone. Yung isang miyembro po ng katawan ay hindi po kayang gawin ito ng mag-isa lamang siya. Satan tries to break our identity by making us compare ourselves to others. Yung kaaway po natin, si Satanas, ay talagang sinusubukan niyang sirain ang ating identity at inuudyukan niya tayo na ikumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. But God created us uniquely and connected us as a members of SF
and joyful church. Pero tayo po, ang bawat isa sa atin, ay nilikha ng Panginoon na unique po ang bawat isa at kinonekta niya po tayo dito sa SCF Church at ganun din po sa Joyful Church. Amen. Yeah, when the blood of Jesus fills us, we will stand firm and fulfill God's kingdom on this earth. At kapag po tayo ay napuno ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, tayo po ay tatayo ng matatag at gagawin po natin ang kingdom ng Panginoon dito sa mundong ito. Amen. 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 Then let us move forward. There's a one church. Umabante po tayo bilang isang church, isang church. Amen. Amen. Okay, let us all stand, please. Tumayo po tayong lahat.